Bumisita sa akin ang aking mga magulang. Sinigawan sila ng biyenan kong babae sa harap mismo ng kanilang mukha. Mga probinsyanong walang pinag-aralan, hindi marunong magpalaki ng anak. Agad ko siyang sinampal at pinalayas sa bahay. Iyan ang kwentong hanggang ngayon, kapag naaalala ko, ay bumabara sa aking lalamunan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa mga taon ng pagtitiis at pagtitimpi upang mapanatili ang paggalang na sa huli sumabog dahil lamang sa kagustuhang ipagtanggol ang aking mga magulang. Noong araw ng kasal ko, sa gitna ng masayang pagdiriwang, ang unang sinabi ng aking biyenan ay hindi isang pagbati. Tumingin siya ng diretso sa aking mga magulang at malamig na nagsalita. Nagbulag-bulagan lang sa pag-ibig ang anak ko, kaya napilitan akong kahihiyan ang kasal na ito. Hindi magkauri ang ating mga pamilya, sana'y naiintindihan ninyo iyan. Malinaw ko pang naaalala ang sandaling iyon, ang panginginig ng mga kamay ni tatay na sanay sa bukid habang inaayos ang mga alay sa seremonya. Napayuko si nanay, itinatago ang nangingilid na mga luha. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na humiwa sa dangal ng aming buong pamilya. Mula noon, isang malabong takot ang nabuo sa puso ng aking mga magulang. Inisip nilang hindi sila karapat-dapat na anumang salita o tingin mula sa pamilya ng aking asawa ay magdudulot lamang ng dagdag na pasakit sa kanilang anak. Nagsimula akong manirahan sa kanilang bahay na kahit hindi kalakihan ay punong-puno ng bigat sa dibdib. Ang biyenan ko ay isang taong kinukuwenta ang lahat, sinusuri ang bawat butil ng kanin na isusubo mo hanggang sa paraan ng iyong paghinga. Ilang beses kong binalak na papuntahin sina nanay at tatay, ngunit sa tuwing maririnig ko ang biyenan kong nagsasalita tungkol sa mga taong probinsya, nanlulumo ako. Ayaw kong maranasan muli ng aking mga magulang ang kahihiyan. Noong unang taon, madalas pa akong tumawag sa kanila para maglabas ng sama ng loob. Sandaling tatahimik si tatay bago mahinang sasabihin, magtiis ka pa ng kaunti, anak. Ang pag-aasawa ay pag-aasawa sa buong pamilya niya. Ayos lang kami dito. Basta't masaya ka. Narinig ko iyon habang umaagos ang aking mga luha. Masaya? Hindi ko pa alam kung ano iyon. Ang alam ko lang ay ang pakiramdam na nasasakal ako araw-araw. Lumipas ang panahon at natutunan kong manahimik na lang. May isang beses, habang naghuhugas ako ng pinggan sa kusina, ang mga luha ko'y humalo sa tubig na may sabon. Sinabi ko sa sarili ko, kayanin mo pa. Darating din ang araw na magkakaroon ka ng sariling bahay, kung saan taas noong makakapasok ang mga magulang mo, at dumating nga ang araw na iyon. Pagkatapos ng 5 taon ng pag-iipon sa bawat sentimo, nakabili kami ng maliit na bahay sa Antipolo. Noong araw ng aming paglipat, tumayo ako sa gitna ng sala na amoy boys and paint pa, napahawak sa dibdib at napaiyak. Alam kong oras na para tawagan sina nanay at tatay, isang bagay na matagal kong hindi nagawa dahil sa takot. Mahaba ang tunog ng telepono bago sumagot si tatay. Nanginginig ang boses. May sarili na kayong bahay, anak? Pwede na ba kaming bumisita? Kinagat ko ang aking labi para pigilan ang pag-iyak. Tatay, umakyat na po kayo rito. Bahay ko to, kaya bahay niyo rin to. Noong araw na sasalubungin ko sila, nakatayo ako sa labas ng gate, kinakabahan na parang may isang sagradong pangyayaring magaganap. Huminto ang provincial bus at bumaba sina nanay at tatay, dala ang isang lumang bayong na naglalaman ng ilang manok bukid, sariwang gulay, at ilang dosenang itlog, mga bagay na simple ngunit nag-uumapaw sa pagmamahal. Pagkakita pa lang sa akin ni nanay, agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Napakaganda naman ng bahay mo, anak. Nahihiya kaming pumasok. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni nanay at bumulong na parang isang panata. Kung wala po kayo, wala rin ako. Ngayong araw, ito po ang bahay ninyo. Walang sinuman ang may karapatang maliitin kayo rito. Ngunit ang ligayang iyon ay tumagal lamang ng ilang segundo. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking likuran, malamig na parang nagbuhos ng yelo sa nag-aalab kong kaligayahan. Bakit niyo dinala ang mga mababahong bagay na yan galing probinsya? Ang baho ng manok at putik, anong klasing bahay pa ito kung mag-aamoy ganyan? Gulat akong napalingon.
Nakatayo roon ang biyenan ko. Ang kanyang mga mata ay dumadaos-dos sa balat ng aking mga magulang na sunog sa araw na may halong pandidiri. Agad na napayuko si tatay para magbigay galang habang nanginginig na ibinaba ni nanay ang bayong. Balae, nagdala lang po kami ng kaunting galing sa amin. Ngumisi ang biyenan ko. Ang mga bagay probinsya ay dapat sa probinsya lang iniiwan. Hindi kinakapos ang Maynila sa mga ganyan. Kung aakyat kayo rito sa siyudad, matuto kayong mamuhay ng maayos. Ayokong pagtawanan ang pamilya ko dahil sa kung saan-saan lang galing ang manugang ko. Nakita ko kung paano natigilan ang aking mga magulang. Ang kanilang mga payat na balikat ay bahagyang nanginig sa kahihiyan. Nanigas ang buo kong katawan. Gusto kong magsalita. Gusto kong tumakbo at maging panangga para sa kanila, ngunit may bumara sa aking lalamunan. Kumalma ka, sabi ko sa sarili. Ito ang unang beses na bumisita sila. Hindi mo pwedeng hayaang masira ang lahat sa may pintuan pa lang. Huminga ako ng malalim at pilit na ngumiti habang inaakay sila papasok. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, isang apoy ang nagsimula ng mag-alab at hindi ko alam na ang hapunan sa araw na iyon ang magiging isang unos na hindi na mapipigilan ni numan. Ang unang hapunan sa aming bagong bahay ay dapat sana'y isang araw ng ganap na kaligayahan. Naisip ko na ang eksena kung saan ang aking mga magulang ay kasalo kong kumakain, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki, ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa kusinang amoy, bagong pintura pa. Ngunit ang lahat ay nagsimula nang may bigat na parang may malaking batong nakadagan. Magalang na tumayo si nanay para tulungang magligpit ng mga pinggan. Ako na po, Nay, maupo na po kayo at magpahinga. Ilang taon kayong di nakabisita, hayaan niyo na pong ako ang mag-asikaso. Ngumisi ang biyenan ko, hindi tumitingin kahit kanino, at nagsalita na parang ibinabato ang bawat salita sa hapagkainan. Sa probinsya siguro sanay na pagkatapos kumain, iiwan na lang basta para iba ang magligpit. Dito, wala kaming ganyang ugali. Kung gusto ninyong mamalagi sa syudad, matuto kayo ng tamang asal. Natigilan si tatay na kasalukuyang kumukuha ng ulam. Siya ay isang taong tahimik, kaya't yumuko na lamang siya na parang humihingi ng tawad. Nakita kong nanginginig ang kanyang kamay na sanay sa pagbayo at kumirot ang puso ko. Sinubukan kong kontrolin ang aking boses. Ma, sinabi ko na pong ako na ang gagawa. Kumain na lang po kayo ni tatay. Humarap sa akin ang biyenan ko, ang kanyang mga matay kasing lamig ng yelo. Kung kinakampihan mo ang mga magulang mo, sabihin mo ng diretsyo. Pero bilang manugang sa pamilyang to, huwag mong dalhin dito ang ugali ng mga hamak na taga-probinsya. Hindi ko gusto yan. Ang hangin sa kusina ay tila kumapal. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa magdugo at ang hawak ko sa kubyertos ay halos makabali nito. Ang mga magulang ko'y nanatiling tahimik na parabang sinusubukang gawing invisible ang kanilang mga sarili. Inihain ko na ang pagkain sa mesa. Pilit na ngumiti si nanay habang inilalagay ang nilagang manok bukid sa gitna. Manok na inalagaan namin yan. Balae. Malinis yan. Wala kaming maibibigay na mamahalin. Gusto lang naming bigyan ang mga bata ng kaunting lasang probinsya. Sinulyapan ito ng biyenan ko na may kalahating ngiti sa labi. Talagang mga probinsyano. Akala nyo espesyal na handa na ang isang manok at ilang gulay. Hindi ba nagkukulang ang Maynila sa mga ganyan? Ito ba yung estilo ng mga dukha na noong araw ay maswerte lang na nakapangasawa ng taga-siyudad? Kaya gusto nang hilahin ang buong angkan mula sa probinsya para makisalo sa biyaya at maging palamunin. Unahan ko na kayo, hindi ito lugar kung saan basta-basta na lang papasok ang kahit sino. Ang mga salitang iyon ay parang kulog na kumulog sa gitna ng hapag. Nakita ko ang kamay ni tatay sa ilalim ng mesa na bahagyang umuurong. Si nanay naman ay nakayuko, ang mga labi mahigpit na nakatikom para pigilan ang pag-iyak. Ang buo kong katawan ay parang nasusunog mula sa loob. Naging bingi ang aking mga tainga. At tanging ang malakas na kabog ng aking dibdib ang naririnig ko. Madiin kong ibinagsak ang mga kubyerto sa mesa. Ang boses ko'y nanginginig sa pagpipigil. Ma,
Unang araw po ngayon ng pagbisita ng mga magulang ko. Sana naman po ay magkaroon tayo ng isang masayang salu-salo. Ang sinasabi niyo po ay insulto sa kanila. Nagpamewang ang biyenan ko. Tumaas ang boses. Insulto? Sinasabi ko lang ang totoo. Kung taga-probinsya, aminin na taga-probinsya. Hindi marunong magturo ng anak kaya mayroon ngayong klaseng manugang na sumasagot sa biyenan sa harap ng hapagkainan. Huminga ako ng malalim, pilit na kumakalma, ngunit nang makita kong namumula ang mga mata ni tatay at nanginginig ang balikat ni nanay, gumuho ang lahat ng pagtitimping inipon ko. Ang lahat ng taon ng pagtitiis, ang lahat ng beses na nilunok ko ang aking mga luha para sa kapayapaan at paggalang, lahat ay nagsama-sama at naging isang malaking alon. Tumayo ako, ang boses ko'y malamig. Tatay, nanay, kumain na po kayo. Pasensya na po kung kailangan yung marinig ang mga salitang ito sa unang araw ng pagbisita nyo. Pero ipinapangako ko, ito na po ang huli. Natahimik ang buong hapagkainan. Hinawakan ni nanay ang kamay ko sa ilalim ng mesa, nanginginig. Anak, huwag mo nang palakihin pa. Hinawakan ko ang kamay na iyon, ang kamay na ilang taon nang nagsasakripisyo para sa akin. Nanlabo ang aking mga mata. Sa isip ko, isang pangungusap lang ang umalingaw-ngaw. Tama na, ngayon ang araw na ipagtatanggol ko ang aking mga magulang. Natapos ang hapunan sa isang mabigat na katahimikan. Wala nang tunog ng mga kubyertos, wala nang tanungan, tanging ang mahinang pagbuntong hininga ng aking mga magulang at ang malakas na pagtibok ng aking puso. Pagkatapos kumain, inihatid ko sina nanay at tatay sa kanilang silid para magpahinga. Ang kwartong maingat kong inihanda, bagong kumot, bagong unan, lahat ay amoy araw. Umupo si nanay sa gilid ng kama, nanginginig pa rin ang mga kamay. Huwag mo nang sisihin ang biyenan mo, anak. Totoo namang taga-probinsya tayo, na hindi tayo kasing angat nila. Lumuhod ako sa harap nila, tuloy-tuloy ang agos ng aking mga luha. Wala po kayong kasalanan. Ako ang may kasalanan dahil hinayaan kong maranasan ninyo ang kahihiyan sa loob ng maraming taon. Pero isinusumpa ko, ito na ang huling beses. Tumayo ako, huminga ng malalim, at may isang desisyon na nabuo sa aking isipan. Hindi ko hahayaang maging isang peklat ang unang araw ng pagbisita ng aking mga magulang. Kung kailangan kong gawin ang isang bagay para tapusin ang lahat, gagawin ko. Tumalikod ako at lumabas ng silid, bawat hakbang ko'y kasabay ng iisang pag-iisip. Oras na para harapin ang lahat. Sa sala, nakaupo pa rin ang biyenan ko, nakahalukip-kip, may mapanlibak na tingin. Nang makita niya akong pababa ng hagdan, tumingin siya sa akin na parang naghihintay ng paghingi ng tawad. Ngunit sa halip na yumuko, itinaas ko ang aking ulo. Wala nang takot sa aking puso, tanging isang nag-aalab na apoy na handang tumupok sa lahat. At alam kong ilang segundo na lang, ang bahay na ito ay hindi na magiging kasing tahimik tulad ng dati. Bumaba ako patungo sa sala. Malakas ang kabog ng aking dibdib. Ngunit ang aking mga matay hindi na nakayuko tulad ng dati. Nandun pa rin ang biyenan ko, malamig ang kanyang anyo, ang mga matay puno ng paghamak. Nang makita niya akong papalapit, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya, matalas ang tono. Tingnan mo nga naman, nakalipat lang sa sariling bahay, ang taas na ng tingin sa sarili. Akala mo ba'y napakagaling mo na dahil nakabukod ka na? Talaga ngang ang mga taga-probinsya, kahit magpalit ng balat, ang ugat ay nananatiling mababa. Huminga ako ng malalim. May kung anong sumabog sa loob ko. Bumaba ang tono ng boses ko. Bawat salita ay tila may bigat. Tapos na po ba kayo magsalita? Tinaasan niya ako ng kilay. Halatang hindi sanay na ganoon ang pakikitungo ko sa kanya. Anong sabi mo? Tinanong ko po kung tapos na kayo. Ilang taon akong nanahimik at nagtiis dahil sa pamilyang ito, dahil sa kapayapaan. Pero ngayong araw, sa harap mismo ng mga magulang ko, ininsulto ninyo sila. Wala na akong dahilan para magtimpi pa. Nagpamewang siya. Ang boses niya ay pumunit sa makapal na hangin. Insulto, sinasabi ko lang ang totoo. Ang mga taga-probinsya, aminin na lang na taga-probinsya. Noong araw, halos mamulubi sa kahirapan.
Ngayong sinuwerteng makuha ang anak ko, akala mo kung sino nang nagbago ang buhay. Pati mga magulang at kamag-anak mula sa probinsya, hinihila pa rito para makisausap. Bawat salita ay parang martilyong pumupukpok. Nakita kong ang kamay ni tatay na nakapatong sa kanyang tuhod ay bahagyang umikot. Nanginginig ang payat na balikat ni nanay. Isang pait ang bumara sa aking lalamunan. Sa isip ko, iisa lang ang tumatakbo. Tama na, kailangang matapos ang lahat ngayong araw. Humakbang ako palapit, nakatitig ng diretsyo sa babaeng nasa harap ko. Pwede niyo akong insultuhin, kahit anong sabihin niyo sa akin, tatanggapin ko. Pero wala kayong karapatang idamay ang mga magulang ko. Sila ang nagpalaki sa akin, sila ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi kayo karapat-dapat na banggitin sila ng may ganyang paghamak. Isang malamig na tawa ang kanyang pinakawalan. At sino ka sa akala mo para kausapin ako ng ganyan? Isang manugang na probinsyana na walang tamang pagpapalaki. Saan ka kumukuha ng karapatan? Sa sandaling iyon, lahat ng pagtitimpi sa akin ay naglaho. Hindi ko na nakita ang sarili ko bilang isang manugang na laging nakayuko sa takot. Isa na lamang akong anak na ipinagtatanggol ang kanyang mga magulang. Hindi ko na malayang itinaas ko na pala ang aking kamay. Isang malutong na sampal ang umalingaw-ngaw, pumunit sa katahimikan. Natigilan ang biyenan ko. Nanginginig ang kamay na idinampi sa kanyang pisngi, ang mga matay nanlalaki sa gulat at galit. Naramdaman kong nagwawala ang puso ko, ngunit ang boses ko'y kasing lamig ng patalim. Tama na. Mula sa sandaling ito, wala ka ng karapatang buksan ang iyong bibig para insultuhin ang mga magulang ko. Kung hindi mo matanggap iyon, malaya kang umalis sa bahay na ito. Kaagad, bumalot sa silid ang isang nakabibinging katahimikan. Narinig ko ang paghikbi ng nanay at ang nanginginig na tawag ni tatay, "Anak, anong ginagawa mo?" Ngunit hindi ako lumingon. Sa loob ng aking puso, nakasabay na dumurugo, ay may kakaibang gumaan. Ang takot na inipon ko sa loob ng maraming taon ay tila napunit sa isang iglap. Matapos ang ilang sandali, tila nagising ang biyenan ko. Umatras siya at sumigaw. Ang boses ay basag dahil sa galit at nasirang dangal. "Manugang, sinasaktan ang biyenan. May mukha ka pa bang ihaharap para manatili sa bahay na to?" Tatawagan ko ang lahat ng kamag-anak para makita nila kung gaano ka kawalang hiya. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas ay umalingaw-ngaw sa sahig habang siya'y tumatakbo palabas. Agad, ang tunog ng pagtawag sa telepono, mga hikbi na may kasamang pagmumura, ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Nanatili akong nakatayo, bahagyang nanginginig pa rin ang aking mga daliri. Ang unos na alam kong darating ay papalapit na, ngunit sa kakaibang paraan, wala na akong naramdamang takot. Napaupo si Tatay Cecilia, ang mukha'y namumutla, ang mga matay puno ng sakit. Lumuhod si nanay sa tabi ko, ang kanyang payat na kamay ay nanginginig na humawak sa akin. "Anak, dahil sa ginawa mo, masisira ang pamilya mo." Niyakap ko si nanay, ang aking mga luha ay tumulo sa kanyang buhok. "Mawala na ang bahay, pero hindi ko kayang hayaang muli kayong mapahiya, Nay. Ilang taon akong nanahimik para sa kapayapaan. Pero ngayon, kayo lang ang iniisip ko. Handa akong mawala ang lahat. Huwag lang ang dignidad ninyo." Sa labas, umingit ang preno ng sasakyan. Ang anino ng aking biyenang lalaki at ilang kamag-anak ay lumitaw sa gate. Ang sigaw ng biyenan kong babae ay humalo sa kanyang mga hikbi at galit. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni nanay at huminga ng malalim. Alam kong nagsisimula pa lang ang lahat at handa akong bayaran ang anumang kapalit ng aking desisyon. Bumukas ang gate at nagmamadaling pumasok ang aking biyenang lalaki, kasunod ang ilang kamag-anak. Nakatayo ang biyenan kong babae sa gitna ng bakuran, namumula ang mukha, ang daliri nakaturo sa loob ng bahay, ang boses ay matinis sa galit. Nababaliw na ang manugang sa bahay na to. Sinaktan niya ako at pinalalayas pa ako sa sarili kong pamamahay. Halikayo at tingnan ninyo ang probinsya ng walang pinag-aralan na umaabuso na sa kanyang biyenan. Tumayo ako ng tuwid sa may pintuan, hindi umiiwas ng tingin.
Sunod-sunod na pumasok ang mga kamag-anak, bakas sa kanilang mga mukha ang pagkabigla. Tiningnan ako ng biyenan kong lalaki, ang boses niya'y mababa at puno ng galit. Anong nangyayari dito? Bakit ka naging bastos at sinaktan mo pa ang iyong biyenan? Huminga ako ng malalim, ang boses ko'y hindi nanginginig. Hindi po ako naging bastos, ipinagtanggol ko lang ang aking mga magulang. Wala na siyang karapatang insultuhin sila sa harap ko. Halos mapasigaw ang biyenan kong babae, ang iyak ay humalo sa pagmumura. Tingnan niyo. Siya ang tawag niya sa akin. Ang walang hiyang manugang na to. Karapat dapat pa ba siyang tumapak sa bahay na to? Biglang tumayo si tatay. Ang boses niya ay nanginginig ngunit desidido. Kasalanan ko po ang lahat. Kung kami po ang dahilan ng gulo, aalis na po kami agad. Nais ko lang pong bisitahin ang aking anak. Pakiusap. Huwag niyo siyang sisihin. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa aking dibdib. Nakatayo si nanay sa tabi niya, ang mga matay puno ng luha, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Tama na, anak. Ayos lang kami. Hayaan mo na kaming umuwi. Humarap ako sa kanila. Hindi po. Ngayong araw, hindi po kayo aalis. Ito ang bahay ko at may karapatan kayong maupo dito nang hindi hinahamak ng kahit sino. Ang hangin ay kumapal. Ang mga kamag-anak ay nagsimulang magbulungan. May kumampi sa biyenan ko. May tumingin sa akin na may awa. Isang pinsan ng asawa ko ang bumuntong hininga. Tita, tama na po yan. Sobrang bigat na ng mga salita nyo. Magbalae pa rin kayo. Parang sinasaksak nyo na sila ng asin. Humarap ang biyenan ko sa kanya. Nag-aapoy ang mga mata. Kinakampihan mo siya. Ako ang nagtayo ng pamilyang ito. May karapatan akong panatilihin itong malinis. Hindi pwedeng kahit sino na lang ay papasok dito. Humakbang ako. Ang boses ko'y matigas. Pakisabi po ulit yan. Ang bahay na ito ay binili namin ng asawa ko gamit ang sarili naming pawis. Gusto niyong panatilihing malinis. Pasensya na. Pero mula ngayon, ang kalinisang yan ay wala ng lugar para sa mga salitang nangiinsulto sa mga magulang ko. Natigilan ang lahat. Hinampas ng biyenan kong lalaki ang mesa. Ang boses niya'y garalgal. Hanggang kailan mo guguluhin ang pamilyang ito? Humarap ako sa kanya. Ang mga matay basa ng luha ngunit hindi natitinag. Matagal nang magulo ang pamilyang ito. Ngayon lang lumabas ang lahat. Kung kasalanan ang ipagtanggol ang sarili kong mga magulang, handa akong akuin ang lahat ng sisi. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Naririnig ko ang malakas na pagtibok ng aking puso at malamig na pawis ang tumulo sa aking likod. Ngunit sa gitna ng nakakasakal na kapaligiran, isang kakaibang gaan ang aking naramdaman. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ng pagiging manugang, nagawa kong itaas ang aking noo nang hindi natatakot sa tingin ng iba. Sa labas, ang hangin ng gabi ay umiihip sa mga siwang ng bintana, nagdadala ng katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Alam kong hindi pa tapos ang unos na ito at alam kong hindi na ako aatras pa kahit na ang kapalit nito ay ang pagkasira ng lahat. Ang bahay na amoy bagong pintura pa ay napuno ng tensyon. Ang matinis na boses ng aking biyenan ay naririnig pa rin sa labas, umiiyak at nagmumura na parang gustong iparinig sa buong kapitbahayan. Nakatayo ang aking biyenang lalaki sa gitna ng sala, ang mukha ay namumula sa galit. Ang aking mga magulang ay nakaupo sa isang sulok, magkahawak kamay, ang mga matay puno ng hiya at pighati. Nakatayo ako roon, nanlalamig ang mga kamay, ngunit ang aking boses ay nanatiling matatag. Kung sa tingin ninyong lahat ay mali ako ngayon, pasensya na, tatanggapin ko. Pero hindi ko hahayaang mainsulto ang mga magulang ko kahit isang segundo pa. Hinampas ng aking biyenang lalaki ang mesa. Ikaw ay manugang sa pamilyang ito. Anong karapatan mong tawagin ang biyenan mo na siya? Ang pananakit sa biyenan ay kasalanang hindi mapapatawad ng langit at lupa. Sa tingin mo ba, sa ginagawa mong yan, nagpapakita ka ng pagmamahal sa magulang mo? Bilang manugang na hindi marunong magpakumbaba, sinisira mo ang dangal ng pamilyang ito. Itinaas ko ang aking ulo,
Bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay tila isang hiwa. Nagpakumbaba ako sa loob ng maraming taon. Nanahimik ako at tiniis ang kahihiyan para mapanatili ang sinasabi ninyong dangal. Ngunit ano pang silbi ng dangal na iyan kung ang kapalit ay ang pagyurak sa pagkatao ng aking mga magulang. Pumasok ang biyenan kong babae mula sa labas. Namumula ang mukha, ang mga matay nanlilisik. Ang manugang na ito ay hindi na karapat-dapat sa pamilya natin. Mula ngayon, hindi ko na siya kinikilala. Lumayas ka sa bahay ng anak ko ngayon din. Napaiyak si nanay at lumuhod sa gitna ng sala. Nanginginig ang boses. Pakiusap, balae, pakiusap sa inyong lahat. Huwag na nating palakihin ito. Kasalanan po namin. Babalik na po kami sa probinsya. Huwag lang ninyong sisihin ang anak namin. Isang buntong hininga ang narinig mula sa may pintuan. Lumingon ako at nakita ang ilang kapitbahay na nakatayo, sumisilip. Bumulong ang tindera ng soft drinks sa kanto. Naku po, malaking gulo na to. Manugang, sinaktan ang biyenan sa mismong araw ng pagbisita ng mga magulang niya. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Umiling ang may-ari ng sari-sari store sa tabi niya. Kailangan din nating alamin ang dahilan. Ilang taon ko nang nakikita ang batang yan, tahimik lang at hindi pala sagot. Siguro, napuno na lang talaga. Sumingit din ang security guard ng subdivision. Mahina ang boses. Bagong lipat pa lang, may ganito ng gulo. Tiyak na kakalat agad sa buong lugar. Ang mga bulungan ay tumagos sa aking tainga na parang mga karayom. Nakita kong lalong nanginig ang balikat ni nanay, habang ang mga kamay ni tatay ay mariing nakakapit sa kanyang hita upang pigilan ang kahihiyan. Sila'y mga taong nagbanat ng buto buong buhay, hindi kailanman gumawa ng anumang ikahihiya, ngunit ngayon ay kailangan nilang yumuko sa gitna ng maraming tao sa mismong bahay ng kanilang anak. Humakbang ako, hinarangan sila, ang boses ko'y nanginginig ngunit malinaw. Sasabihin ko po sa huling pagkakataon, ito ay bahay na binili namin ng asawa ko gamit ang sarili naming pawis. Ang mga magulang ko ay may karapatang maupo dito nang walang sinumang manginginsulto. Kung may hindi makatanggap nito, malaya kayong umalis sa bahay na ito. Halos mapasigaw ang aking biyenan, ang boses niya ay basag sa galit at nasirang dangal. Pinapalayas mo ako? Kung hindi dahil sa perang ibinigay namin noon, mayroon ka ba nito ngayon? Dahil lang sa kaunting naipon mo, nagiging mayabang ka na. Humarap ako. Ang aking mga matay malamig na parang yelo. Subukan ninyong ulitin yan. Bawat sentimong kinita ko, bawat patak ng pawis na inilaan ko para mabili ang bahay na ito, wala kayong karapatang gamitin yan para pilitin akong yumuko sa harap ng pang-iinsulto. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng biyenan kong lalaki. Gusto mo bang gawing katatawanan ang pamilyang ito sa buong subdivision? Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Mainit na luha ang dumaloy sa aking pisngi, ngunit ang aking boses ay nanatiling matigas. Matagal nang katatawanan ang pamilyang ito. Mula pa noong araw na minata ninyo ang mga magulang ko dahil lang sa mahirap sila, ngayon lang lumabas ang katotohanan. Kumapal ang hangin. Isang kapitbahay ang bumuntong hininga at bumulong sa katabi, sa probinsya man o sa syudad, pareho lang. Dahil lang sa isang salitang dangal, pinapahirapan ang isa't isa. Tumingala si nanay, ang kanyang mga matay namumula, ang payat na kamay ay humawak sa akin. Tama na, anak, kawawa ka lang kapag nasira ang pamilya mo. Yumuko ako at niyakap siya ng mahigpit. Ang boses ko'y garalgal. Hindi po ako takot maghirap, nay. Takot po akong makita kayong yumuyuko ulit. Ilang taon akong nanahimik para sa kapayapaan. Pero ngayon, kayo lang ang iniisip ko. Sa sandaling iyon, alam kong wala nang atrasan. Ang bulungan ng mga kapitbahay, ang pag-iyak ng aking biyenan, ang galit na boses ng aking biyenang lalaki, lahat ay nagsama-sama sa isang magulong ingay sa aking isipan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman kong blanko at magaan ang aking kalooban. Tinuro ako ng biyenan ko. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Ikaw, pagsisisihan mo ang sampal na yon. Isinusumpa ko.
Hindi kita patatahimikin. Itinaas ko ang aking ulo, pinunasan ang luha, ang boses ko'y bumaba na parang isang huling pahayag. Hindi ako nagsisisi. Kung para ito sa pagtatanggol sa aking mga magulang, kaya kong magbayad ng mas mahal pa kaysa sa isang sampal. Sa labas, isang kapitbahay ang bumulong sa security guard. Buhay talaga, ang away ng biyenan at manugang, walang katapusan. Pero ang tingin ng batang yan ngayon, parang nasukol na talaga. Isang ugong ng motorsiklo ang narinig mula sa dulo ng kalye. May bumulong. Andyan na ang asawa niya. Narinig ko ang kalansing ng susi sa gate. Alam kong bubukas na ang panibagong yugto ng unos na ito. At alam ko rin na pagkatapos ng gabing ito, ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Bumukas ang pinto at pumasok ang aking asawa, si Marco. May mga butil pa ng pawis sa kanyang noo sa pagmamadali. Natigilan siya nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Ang aking mga magulang ay nakaupo sa isang sulok, namumula ang mga mata. Si nanay ay mahigpit na yakap ang bayong nadala na parabang itinatago ang kahihiyan. Si tatay naman ay tahimik, ang mga matay malalim, ang magaspang na kamay ay nakakuyom sa kanyang tuhod. Sa gitna ng sala, nakatayo pa rin ang kanyang ina, namumula sa galit. Ang mga kamag-anak ay nagkukumpulan sa may pinto, hindi tumitigil ang bulungan. Mabilis siyang lumingon sa akin, nagmamadali ang boses. Anong nangyayari dito, Angela? Bakit ka gumagawa ng ganitong gulo? Agad na sumigaw ang kanyang ina, tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ngunit ang boses ay matalas pa rin. Buti na lang dumating ka. Ang asawa mo, sinampal ako at pinalalayas pa ako sa bahay na to. Ang walang hiyang manugang na to. Sobra na ang kahihiyang dinulot niya sa akin ngayon. Tumingin sa akin si Marco, ang kanyang mga matay puno ng gulat at galit. Sinampal mo si mama? Ano ba ang iniisip mo? Nakatayo ako roon. Nanlalamig pa rin ang mga kamay, ngunit ang boses ko'y hindi nanginginig. Ipinagtanggol ko ang mga magulang ko. Ininsulto niya sila sa harap ko mismo. Hindi ko na kaya pang magtiis. Kumunot ang kanyang noo. Ang boses niya ay pigil na parang sinusubukang kumalma. Pero ina ko siya, Angela. Anong karapatan mong saktan siya? Alam mo ba kung anong ginawa mo? Kawalan yan ng utang na loob. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata, bawat salita'y matalas. Ang kawalan ng utang na loob ay ang manahimik, habang niyuyurakan ng iba ang iyong mga magulang. Hindi ko kayang gawin yon. Kung gusto mong tawagin yang kasalanan, tatanggapin ko. Hinawakan ng kanyang ina ang braso niya, walang tigil ang pag-agos ng luha. Nakikita mo na anak? Nakabukod lang, nagbago na ang ugali. Ngayon, kaya na niya akong palayasin sa sarili nating bahay. Kung hindi mo aayusin ang babaeng to ngayon, hinding-hindi na ako tutuntong pa sa bahay na to. Isang kapitbahay sa labas ang bumulong. Grabe ang tensyon. Pero sa tingin ko, matagal na ring nagtitiis. Yang si Angela, lahat ng tao, napupuno rin. Humarap sa akin si Marco, ang boses niya ay tila nagpabigat sa buong silid. Humingi ka ng tawad kay mama. Ngayon din. Ang mga salitang iyon ay isa pang patalim na sumaksak sa akin. Napatawa ako. Isang tuyong tawa ang umalingaw-ngaw sa nakakasakal na hangin. Humingi ng tawad? Hindi ko gagawin yon. Wala akong ginawang mali. Kung yuyuko ako ngayon, para ko na ring sinang-ayunan na habang buhay na lang insultuhin ang mga magulang ko. Kinuyom niya ang kanyang kamao, ang boses niya ay basag. Angela, nakikiusap ako sa iyo, kahit para na lang sa akin. Ayusin natin to. Kakabili lang natin ng bahay, hindi pa tayo ayos. Huwag nating sirain ang lahat. Tumingin ako sa paligid ng bahay, ang lugar na dati kong pinangarap na pagsasaluhan ng masayang hapunan kasama ang aking mga magulang, ngayon ay isang larangan ng digmaan na puno ng iyak at sigawan. Huminga ako ng malalim, ang boses ko'y bumaba na parang isang huling hatol. Gusto mo ng kapayapaan? Kung ganon, pumili ka. Hahayaan mo akong ipagtanggol ang mga magulang ko o ngayon din maghiwalay na tayo. Ibebenta natin ang bahay na to. Sasama ako sa mga magulang ko pabalik sa probinsya. Wala na akong ibang kailangan kundi ang kapayapaan para sa kanila.
Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Nanlaki ang mga mata ng biyenan ko, ang boses niya ay basag sa gulat at puot. Ikaw, paano mo nasasabi, yan, sa anak ko? Ganon na lang ba kababa ang tingin mo sa pamilyang to para hilingin ang hiwalayan? Humarap ako, ang mga matay basa ng luha, ngunit bawat salita'y nanatiling matalas. Hindi ko minamaliit ang pamilyang ito. Pagod na akong magtiis. Nag-asawa ako para lumigaya, hindi para habang buhay na yumuko ang mga magulang ko sa kahihiyan. Lalong lumakas ang bulungan sa labas. Isang tindera ang bumuntong hininga. Ito ang trahedya. Kapag ang away ng biyenan at manugang ay pinabayaan, darating talaga ang araw na sasabog. Tumayo si tatay, ang boses niya'y tuyo. Anak, huwag naman. Kawawa ka kung maghihiwalay kayo. Uuwi na kami sa probinsya, ituring na lang nating hindi kami naparito. Huwag mong isakripisyo ang buhay mo dahil sa amin. Niyakap ko sila ng mahigpit. Ang aking mga luha ay tumulo sa kanilang balikat, mainit at masakit. Wala po akong isinasakripisyo. Sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko'y may utang ako sa inyo na ipagtanggol kayo kahit isang beses lang. Ngayon, binabayaran ko ang utang na yon. Nanatiling tahimik si Marco sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang tingin ay nawawala bago umalingaw-ngaw ang kanyang paos na boses sa gitna ng katahimikan. Hindi ko na alam ang gagawin ko, pero kung yan na ang sinabi mo, sige. Sundin natin ang gusto mo. Ibenta na natin ang bahay. Isang nakakadurog na buntong hininga ang narinig sa buong silid. Humagulgol si nanay. Napaupo sa silya ang biyenan ko sa gulat at galit. Si tatay naman ay tahimik lang na nagpunas ng luha. Sa labas, isang kapitbahay ang bumulong, may mga lamat na kapag bumuka, hinding-hindi na muling magsasara. Pinunasan ko ang aking mga luha, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni nanay. Blangko ang isip ko, ngunit sa kakaibang paraan, gumaan ang aking pakiramdam. Dahil sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, pinili ko ang aking mga magulang at alam kong kahit ano pa mang unos ang darating, hinding-hindi ko nahahayaang yumuko sila sa loob mismo ng bahay ng kanilang anak. Ang balitang ibebenta ang aming bahay ay kumalat ng mas mabilis pa sa aking inaasahan. Kinaumagahan, may ilang kapitbahay na ang nagkukumpulan sa labas ng gate. Bumulong ang tindera sa kanto sa security guard. Kawawa naman, kakalipat lang, hindi pa nagiinit ang puwet, ibebenta na agad. Ang sitwasyon talaga ng biyenan at manugang, mahirap magkaroon ng kapayapaan. Ang mga bulungan ay tumagos sa aking tainga, bawat salita ay parang asin na isinasaboy sa sariwa pang sugat. Nakaupo ako sa sala, nakatingin sa aking mga magulang na tila lumiit sa isang sulok, katabi ang kanilang bayong. Hindi pa sila umuuwi, na parang hindi nila kayang iwan akong mag-isa sa gitna ng gulong ito. Bumaba ng hagdan ang biyenan ko, ang tingin niya ay kasing lamig ng yelo. Hindi siya tumingin sa akin, kinausap niya lang ang asawa ko. Nakikita mo na, desidido siyang ibenta ang bahay. Desididong talikuran ang asawa para sa mga magulang niya. Ano pang silbi ng ganyang manugang? Tumayo ako, ang boses ko'y kalmado, ngunit bawat salita'y parang pako sa hangin. Hindi ko tinalikuran ang asawa ko. Pinili ko lang na ipagtanggol muna ang mga magulang ko. Kung ano man ang isipin ng iba, bahala na sila. Nakaupo lang si Marco, magkalapat ang mga kamay na bahagyang nanginginig. Wala siyang sinabi, nakatingin lang sa sahig. Alam kong naiipit siya sa pagiging anak at asawa sa pagitan ng pagmamahal at responsibilidad, ngunit sa sandaling ito, hindi na ako maaaring umatras. Isang tindera ang dumaan, at nang makitang bukas ang pinto, mahina siyang nagsabi, "Itong si Angela, mabait naman yan. Ilang taon na yan dito, hindi ko narinig na sumagot ng pabalang. Siguro napuno na lang talaga." Humarap ang biyenan ko sa may pinto. Nag-aapoy ang mga mata. Kinakampihan mo siya. Ang pananakit sa biyenan ay kasalanang habang buhay mong hindi mahuhugasan. Ang mga taga-probinsya ay mananatiling taga-probinsya. Napapikit ako. Pilit na pinapakalma ang sarili. Bawat salita niya ay parang bato na ibinabato sa wasak,
ng dignidad ng aking mga magulang. Narinig ko ang buntong hininga ni tatay at ang mahinang paghikbi ni nanay sa tabi ko. Alam kong gusto na nilang umuwi para makatakas sa gulong ito. Ngunit dahil doon, lalo akong kailangang magpakatatag. Humarap ako kay Marco. Ang boses ko'y paos ngunit desidido. Pumayag ka ng ibenta ang bahay, kaya simulan na natin ang proseso ngayon. Ayokong manatili pa ang mga magulang ko kahit isang araw pa sa lugar na ito kung saan sila ininsulto. Tumingala siya, ang kanyang mga matay namumula. Inisip mo ba ang kinabukasan natin? Ang lahat ng pinag-ipunan natin sa loob ng maraming taon, mawawala lahat. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa akin, isang tawa na mas masakit pa kaysa sa pag-iyak. Para saan ang lahat ng pinag-ipunan natin? Para sa araw na ito, kung saan kailangang lumuhod ng mga magulang ko para humingi ng tawad sa loob mismo ng bahay ng kanilang anak. Kung yan ang kapalit ng kapayapaan, hindi ko na kailangan yan. Isang kapitbahay sa labas ang bumulong. May punto siya. Aling anak ba ang hindi gustong ipagtanggol ang kanyang mga magulang? Nagngalit ang biyenan ko. Bawat salita'y tila ibinabato sa aking mukha. Pagsisisihan mo ang sampal na yon. Kahit maibenta pa ang bahay na to, hindi nito mahuhugasan ang kahihiyan. Tiningnan ko siya ng diretsyo, ang aking mga matay tuyo na sa luha. Kung kailangan kong pumili sa pagitan ng kahihiyan ng mga magulang ko at ng dangal ninyo, pipiliin ko ang mga magulang ko. Kung kahihiyan ba ito o hindi. Panahon ang magsasabi, muling bumalot ang katahimikan. Ang alingaw-ngaw ng electric fan ay tila nagbibigay diin sa tensyon sa loob ng bahay. Humarap ako sa aking mga magulang, hinigpitan ang hawak sa kanilang mga payat na kamay. Tatay, nanay, huwag po kayong mag-alala. Ihahatid ko po kayo pa uwi. Sa tunay nating tahanan. Dahan-dahang tumango si tatay. Ang kanyang malabong mga mata ay may bahagyang kislap. Napaiyak si nanay at niyakap ako. Ang kanyang hikbi puno ng pighati ngunit may kasamang ginhawa. Anak, sapat na sa akin na isipin mo kami ng ganito. Ang lahat ng iba pang bagay ay hindi na mahalaga. Sa labas, ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana, nagbibigay liwanag sa sala na puno ng mga gamit. Tiningnan ko ito sa huling pagkakataon. Ang lugar na dati pangarap ko, ngayon ay isa na lamang malaking peklat. Ngunit sa kakaibang paraan, wala akong naramdamang pagsisisi. Alam kong nawalan ako ng bahay, ngunit napanatili ko ang isang bagay na mas mahalaga, ang dignidad ng aking mga magulang. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, tumayo ako ng tuwid para sa kanila. Ang bulungan ng mga kapitbahay ay naririnig pa rin sa labas. Ang kwentong to, siguradong pag-uusapan pa ng matagal, bahagya akong napangiti. Oo, hayaan silang magsalita. Hanggat hindi na yumuyo ko ang aking mga magulang, ang lahat ng tsismis ay walang halaga. Kinabukasan, ang balitang ibinebenta ang bahay ay kumalat na sa buong lugar. Maaga pa lang, ilang kapitbahay na ang dumaan, nagkukunwaring may bibilhin o hihiramin para lang makasilip sa loob. Ang kanilang mga mapanuring mata, ang mga bulungan na sapat na para marinig ko. Bumulong ang tindera sa gate sa security guard, manugang, sinaktan ang biyenan, tapos ibinenta agad ang bahay. Kakaiba talaga, pero sa totoo lang, naaawa ako sa batang yan. Ilang taon nagtiis, kaya noong sumabog, malakas talaga. Ang kanilang mga salita ay tumusok sa aking tainga na parang karayom, ngunit hindi na ako natinag. Nakaupo ako sa sala, sa harap ng aking mga magulang. Yakap ni nanay ang kanyang bayong, ang tingin ay nawawala. Si tatay naman ay tahimik na nakatingin sa sahig. Ang kanyang mga kamay na magaspang ay paulit-ulit na kumukuyom at bumibitaw. Bumukas ang pinto at pumasok ang aking biyenan. Madilim ang mukha, matalim ang tingin. Tumayo siya ng tuwid, ang boses ay nagngingit-ngit. Gusto mong ibenta ang bahay? Sige. Pero bago ka umalis dito, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Hindi pwedeng ang isang bastos na manugang na nananakit ng biyenan ay basta na lang makakaalis ng mapayapa. Tumingala ako, ang boses ko'y mababa, bawat salita'y mabigat na parang bato. Hindi ako hihingi ng tawad.
Wala akong ginawang mali. Pwedeng sa inyo na ang dangal ninyo. Sa akin naman ang mga magulang ko. Pumasok ang aking biyenang lalaki. Bumuntong hininga ng malalim. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng buong angkan? Kapag naibenta ang bahay, anong mukha pa ang ihaharap natin sa kanila? Humarap ako sa kanya. Ang mga matay tuyo. Para saan pa ang mukhang ihaharap kung ipinagpalit naman ito sa luha ng aking mga magulang? Matagal na akong nagtiis. Ang nangyari ngayon, hindi ko pinagsisisihan. Isang boses ang narinig mula sa may pintuan. Isang kapitbahay na nakatayo sa may beranda ang bumuntong hininga. Ang sitwasyon ng biyenan at manugang, ilang taon na, yang ganyan. Pero kung titingnan mo ang mga mata ng batang yan, wala na siyang takot. Humakbang ang biyenan ko, idinuro ang aking mukha, ang boses ay basag sa galit. Akala mo ba, napakatapang mo na? Ang sampal na yon, aalalahanin ko hanggang kamatayan. Magbabayad ka. Tiningnan ko siya, ang boses ko'y mahina ngunit matalas. Kung kailangan kong magbayad para maipagtanggol ang mga magulang ko, handa ako, kahit na ang kapalit nito ay ang pagkawala ng lahat. Ang hangin sa silid ay naging napakabigat, halos hindi ka makahinga. Nakaupo lang si Marco, nanginginig ang magkalapat na mga kamay. Sa wakas, tumingala siya, ang mga matay namumula, ang boses ay paos. Hindi ko na alam ang sasabihin ko, pero kung umabot na sa ganito ang lahat, sige, ibenta na natin ang bahay. Siguro, hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Sandaling tumahimik ang bulungan sa labas. Bago muling umugong, isang tindera ang mahinang nagsabi sa katabi, "Totoo nga, kapag ang tao ay nasukol na, wala na siyang pakialam kung anuman ang mawala. Pero nakakaawa pa rin dahil ang lahat ay nagsimula lang sa isang mapanlait na salita." Humagulgol si nanay, nanginginig ang kanyang payat na balikat. Ipinatong ni tatay ang kanyang kamay sa balikat ni nanay, ang boses niya ay garalgal. "Tama na, Elena. Kahit paano, pumanig sa atin ang anak natin. Kahit mawala ang lahat, hindi na niya tayo hinayaang yumuko pa." Humarap ako sa kanila, tuloy-tuloy ang agos ng luha, ngunit gumaan ang aking kalooban. "Tatay, nanay, pasensya na po kung hinayaan ko kayong mapahiya ng matagal. Ngayon binabayaran ko ang utang na yon. Kahit na kailangan kong magsimula ulit sa wala, hindi ako nagsisisi." Sa labas, ang tindera ng soft drinks ay mahinang bumuntong hininga. May mga sugat na hindi na kailanman maghihilom, pero may mga sugat din na kailangang paduguin ng isang beses para hindi na sumakit pa magpakailanman. Tiningnan ko ang buong bahay sa huling pagkakataon. Ang lugar na dati pangarap, ngayon ay isa na lamang mahabang peklat. Ngunit sa gitna ng mga nasirang pangarap, alam kong napanatili ko ang pinakamahalagang bagay, ang dignidad ng aking mga magulang. At para sa akin, sapat na iyon. Ang bahay ay naging tahimik na parang dinaanan ng isang malakas na bagyo na tinangay ang lahat. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakahiga sina nanay at tatay sa sala. Tabi-tabi kami sa isang kutson na inilatag sa sahig. Ang buntong hininga ni tatay ay humalo sa pigil na paghikbi ni nanay at bawat tunog ay parang humihiwa sa aking puso. Sa labas, naririnig ko ang mga yabag ng aking biyenan sa ikalawang palapag. Paminsan-minsan, naririnig ko siyang sumisinghot at bumubulong, ang klaseng manugang na yan, hindi ko palalampasin. Ang ihip ng hangin sa mga siwang ng bintana ay nagdagdag sa lamig ng paligid. Pinikit ko ang aking mga mata. Iisang pangungusap lang ang umuulit sa aking isipan. Bukas, magbabago ang lahat magpakailanman. Kinaumagahan, paglabas ko sa beranda, isang grupo ng mga kapitbahay na ang nagkukumpulan. Nakita ako ng tindera at bahagyang tumango, ngunit hindi maitago ang kuryosidad sa kanyang mga mata. Nakasandal ang security guard sa kanyang motorsiklo, bumubuntong hininga. Buong gabi, maingay ang usapan dito. May naaawa, may naninisi, pero lahat sila, iisa ang sinasabi. Matagal na sigurong nagtitimpi kaya sumabog ng ganyan. Dumaan ang may-ari ng sari-sari store, nagkunwaring bibili ng asin at mahinang nagsabi, "Anak, ang buhay ay ganyan talaga.
Mahirap maging perpekto ang relasyon ng biyenan at manugang. Pero sana, huwag mong hayaang masira ang lahat dahil lang sa isang sampal. Isipin mo kung may paraan pa para ayusin. Ngumiti ako ng mapakla, ang boses ko'y paos dahil sa hindi pagtulog. Ayusin para magpatuloy ang pag-insulto sa mga magulang ko, hindi ko po kaya. Mas gugustuhin ko pang mawala ang lahat kaysa makita silang yumuko ulit. Mula sa loob ng bahay, umalingaw-ngaw ang boses ng biyenan ko, matalas na parang kutsilyo. Kung aalis ka, bilisan mo. Ang bahay na to, wala nang lugar para sa isang bastos na manugang. Pagkatapos maibenta, lumayas ka na rito. Ipinatong ni tatay ang kanyang kamay sa aking balikat, ang boses niya ay kalmado. Anak, tama na, huwag na kayong magsagutan pa. Uuwi na kami sa probinsya. Ituring na lang nating hindi kami naparito. Ikaw at ang asawa mo, subukan ninyong ayusin ang inyong pagsasama. Humarap ako sa kanya, tinitingnan ang kanyang mga mata na malabo na dahil sa sikat ng araw at hirap ng buhay. Bumuhos ang aking mga luha, mainit. Tatay, nanay, hindi ko po kayang hayaan kayong umuwi ng may kahihiyan. Kung hahayaan ko lang to, habang buhay kong hindi mapapatawad ang sarili ko. Bumukas ang pinto. Lumabas si Marco, guhitan ng pagod ang mukha. Hindi rin siya nakatulog buong gabi. Tiningnan niya ako. Ang boses niya ay paos. Inisip ko buong gabi. Siguro nga, hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Kung gusto mo pa ring ibenta ang bahay, simulan na natin ang papeles ngayon. Ang mga salita niya ay lalong nagpabigat sa hangin. Akala mo ba nanalo ka na? Kapag naibenta ang bahay na to, isa ka na lang babaeng walang-wala. Ang sampal na yon, aalalahanin ko hanggang kamatayan. Huminga ako ng malalim, ang boses ko'y kalmado sa kakaibang paraan. Kung ang pagiging walang-wala ay paraan para maipagtanggol ang mga magulang ko, tatanggapin ko, at ang sampal na yon, hindi para manalo, para ipaalala sa inyo na ang mga magulang ko ay hindi basta-bastang tao na pwedeng yurakan ng kahit sino. Isang kapitbahay ang bumuntong hininga at bumulong sa katabi. Nang marinig ko yan, kinilabutan ako. Hindi siya masamang manugang. Isa lang siyang anak na ipinagtatanggol ang kanyang mga magulang. Buong araw, ang bahay ay magulo. Kasama ko si Marco na nakipag-usap sa isang real estate agent. Ang mga numero, ang mga papeles sa harap namin, bawat pirma ay tila pumupunit sa isang bahagi ng aking pangarap. Ngunit hindi nanginginig ang aking kamay. Tumingin ako sa aking mga magulang at nakita ko sa kanilang mga mata ang isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Wala nang hiya, tanging ginhawa na sa wakas ay may pumanig sa kanila. Pagsapit ng hapon, nagsimulang umulan. Ang patak ng ulan sa yero ay parang isang malungkot na ritmo. Nakatayo si tatay sa may pinto. Nakatingin sa basang kalsada, ang boses ay mahina na parang kinakausap ang sarili, na wala man ang bahay, pero nakatayo pa rin tayo ng tuwid. Sapat na yon. Hinigpitan ni nanay ang hawak sa aking kamay at bumulong. Anak, anuman ang mangyari, alam kong pinili mo kami ngayon. Habang buhay kong hindi, to makakalimutan. Niyakap ko si nanay, ang aking mga luha ay humalo sa patak ng ulan. Alam kong nagsara ako ng isang pinto, ngunit kasabay nito, nagbukas ako ng panibago isang pinto kung saan hindi na kailangang yumuko ng aking mga magulang dahil sa akin. At sa gitna ng ulan, ipinangako ko sa sarili, kahit gaano pa karaming unos ang darating, kahit papaano nakatayo ako ng matatag para sa kanila. Ang bahay ay naibenta pagkatapos ng halos isang buwan. Ang pera ay hinati naming dalawa, ayon sa batas. Hindi malaki ang aking bahagi, ngunit sapat na para magsimula ng bagong buhay. Noong araw na umalis ako sa bahay na iyon, tumayo ako sa harap ng gate sa huling pagkakataon. Gumaan ang aking pakiramdam. Wala nang luha, tanging ang pakiramdam ng pagbitaw sa lahat para magsimulang muli. Inuwi ko sina nanay at tatay sa aming probinsya sa Nueva Ecija. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na ang maalikabok na daan sa aming baryo ay nagdulot sa akin ng kapayapaan.
Walang gaanong sinabi ang aking mga magulang. Hinawakan lang nila ng mahigpit ang aking kamay na parabang natatakot na kapag binitawan nila ako, mawawala akong muli. Ilang linggo ang lumipas, ginamit ko ang lahat ng perang nakuha ko para magbukas ng isang maliit na tindahan malapit sa bahay. Hindi ito magara, isang simpleng karinderya lang na nagbebenta rin ng mga sariwang ani mula sa bukid. Ang karatulang kahoy sa labas ay simple lang ang nakasulat, tahanan. Dahil gusto kong ang lugar na ito ang maging tunay na tahanan para sa aming tatlo. Noong araw ng pagbubukas, hindi ko inaasahan na halos buong baryo ay darating. Nakarating na sa kanila ang kwento ko. Isang magsasaka ang nakangiting nagsabi, ang tapang ng anak ni na Jose, ipinagtanggol ang kanyang mga magulang. Dapat ipagmalaki yan ng buong baryo. Isang matandang kapitbahay ang naglapag ng isang basket ng gulay sa mesa at hinawakan ang aking kamay. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng anak na handang isakripisyo ang lahat para sa dangal ng kanyang mga magulang. Maging matino ka lang sa iyong negosyo, susuportahan ka ng buong komunidad. Ang kapaligiran noon ay napakainit at simple, ngunit naramdaman kong naghilom ang aking puso. Nakatayo si nanay sa likod ng counter, nangingilid ang luha habang pinagmamasdan ang mga taong pumapasok. Bumubulong ang matandang ito, kontento ng mamatay anumang oras. Hindi na nagdurusa ang anak ko. Ang balitang umuwi ako para magtayo ng karinderya ay mabilis na nakarating sa Maynila. Tumawag minsan ang dati kong asawa. Ang boses niya sa kabilang linya ay malungkot at bahagyang paos. Mahal pa rin kita, Angela. Pero alam kong hindi na tayo pwedeng magkabalikan. Nanahimik ako ng ilang segundo bago mahinang sumagot, hindi ka nagkamali bilang asawa, Marco. Pero bilang anak, hindi ka pumanig sa mga magulang ko. Hanggang dito na lang tayo. Pareho kaming nanahimik ng matagal bago ibinaba ang telepono. Alam kong may nararamdaman pa siya, ngunit may mga lamat na hindi na kailanman maghihilom. Tungkol naman sa dati kong mga biyenan, narinig kong ipinagkakalat pa rin nila na ako ay isang bastos na manugang nananakit ng biyenan at lumayas. Ngunit kumalat na ng husto ang kwento, alam na ng lahat ang katotohanan. Ang mga kamag-anak, kaibigan, at maging ang mga dating kumakampi sa kanila ay umiiling na lamang. Minsan, isang dating kaibigan mula sa Maynila ang umuwi sa probinsya at kumain sa aking karinderya. Habang kumakain, bumulong siya. Alam mo ba, sabi ng lahat, ang pamilya nila ay nabubuhay sa kahihiyan ngayon. Kahit saan sila magpunta, tinatanong sila tungkol sa nangyari. Kapag pumupunta sa palengke ang dati mong biyenan, tatalikuran siya ng mga tao. Nanahimik lang ako. Hindi ako natuwa, hindi ako nagdiwang. Sa aking puso, isa lang ang umalingaw-ngaw. Kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong aanihin. Ang karma ay hindi kailanman nagkakamali. Pagsapit ng gabi, kapag kakaunti na ang tao, umupo ako sa labas at pinanood ang mga motorsiklo ng mga taga-baryo na dumadaan. Nakaupo sa tabi ko sina nanay at tatay. Si nanay ay nasa isang lumang silyang plastik, nagpapaypay. Si tatay naman ay humihigop ng kanyang kapeng barako, ang usok ay sumasayaw sa hangin. Tumingala ako sa langit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong tunay na payapa, wala ng panunumbat, wala ng mapanlait na tingin. Tanging ang tawanan ng mga kapitbahay, ang huni ng mga kuliglig, at ang kamay ni nanay sa aking kamay na nagbibigay init hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Alam kong hindi na marami ang pag-aari ko, ngunit nasa akin ang aking mga magulang, isang tunay na tahanan at ang respeto na ipinaglaban ko. At para sa akin, higit pa iyon sa sapat para sa isang buong buhay. Isang taon ang lumipas nang hindi ko namamalayan, ang buhay sa probinsya ay nagparamdam sa akin na ang bawat araw ay mahaba ngunit magaan. Ang maliit kong karinderya ay naging paboritong tambayan na ng mga tao sa aming lugar. Tuwing umaga, ang tawanan, amoy ng kape at ng mainit na pagkain ay pumupuno sa hangin, nagdudulot ng kakaibang init sa aking puso.
Si tatay ang laging nag-aayos ng mga mesa at upuan, habang si nanay naman ang nasa kusina, tinitimpla ang bawat sabaw. Sa tuwing nakikita ko ang kanilang mga payat na anino sa liwanag ng umaga, lagi kong sinasabi sa sarili, ito ang tunay na tahanan, ito ang buhay na matagal ko nang hinahanap. Isang hapon, nang paunti na ang mga customer, nakaupo ako sa may pintuan, pinakikinggan ang ihip ng hangin sa palayan. Isang kapitbahay ang dumaan at ngumiti. Anak, ngayon, mas masigla kang tingnan. Ang pamumuhay malapit sa mga magulang ang tunay na kaligayahan. Maikli lang ang buhay para magdusa dahil sa ibang tao. Dahan-dahan akong tumango. Isang pasasalamat ang bumukal sa aking puso para sa kapayapaang ito. Tapos na ang lahat ng unos. Ang natitira na lang ay ang huni ng mga ibon sa hapon at ang tawa ng aking mga magulang mula sa maliit na kusina. Isang araw, nakatanggap ako ng balita mula sa isang kaibigan sa Maynila. Ibinaba niya ang kanyang boses na parang natatakot na mabigla ako. Ang dati mong asawa, nag-asawa na ulit. Pero ilang buwan pa lang daw, hiwalay na agad. Nanahimik ako ng ilang segundo. Wala akong naramdamang kirot. Taliwas sa aking inaasahan, isang kakaibang pakiramdam lang na para bang nakikinig ako sa isang kwentong hindi na konektado sa akin. Bumuntong hininga ang kaibigan ko at nagpatuloy, dahil pa rin sa dati mong biyenan, ganoon pa rin ang ugali, laging pinupuna ang lahat. Hindi nakatiis ang bagong manugang, umuwi sa kanila. Magulo na naman daw ang bahay nila ngayon at lahat ng tao ay umiiling na lang. Narinig ko, balak na raw nilang umalis ng Maynila at lumipat sa isang malayong probinsya para takasan ang mga tsismis. Nanatili akong tahimik, mahigpit ang hawak sa aking baso. Tumingala si tatay at tiningnan ako. Kalmado ang kanyang mga mata. Dahan-dahang ipinatong ni nanay ang kanyang kamay sa akin. Ang boses ay kasing hina ng hangin. Masaya ka ba, anak? Umiling ako. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Hindi po. Nakikita ko lang po na iyon ang batas ng karma. Kung ano ang itinanim mo, iyon din ang aanihin mo. Hindi ko hinahangad na magdusa sila, sadyang ibinabalik lang ng buhay ang nararapat para sa lahat. Kaming tatlo ay naupong tahimik. Ang hangin ng hapon ay umihip sa aming beranda. Ang kaluskos ng mga dahon ay parang sagot ng kalikasan. Alam kong tuluyan na akong nakabitaw. Wala nang galit, wala nang sama ng loob. Tanging pasasalamat na lang dahil sa wakas, hindi na kailangang magdusa pa ng aking mga magulang. Nang gabing iyon, lumabas ako sa bakuran at tumingala sa langit na puno ng bituin. Nakaupo si nanay sa may hagdan, naglalala ng basket. Si tatay naman ay dahan-dahang humihit-hit ng kanyang tabako. Umupo ako sa pagitan nila, isinandal ang aking ulo sa balikat ni tatay at hinawakan ang kamay ni nanay. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kapayapaan. Sa aking isipan, isang pangungusap ang umalingaw-ngaw. Nagampanan ko na ang aking tungkulin bilang anak. Hindi ko kailangan ng malaking bahay, hindi ko kailangan ng katanyagan. Ang kailangan ko lang ay mga payapang araw kasama ang aking mga magulang, ang kanilang mga tawa sa aming maliit na kusina, at isang buhay kung saan hindi ko kailangang yumuko kaninuman. Lihim akong napangiti. Ang buhay na ito ay hindi perpekto, ngunit pinili ko ang landas na sa tingin ng aking puso ay tama, at iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa channel. Ang kwento ngayon ay hindi lamang tungkol sa biyenan at manugang, kundi isang aral din tungkol sa pagmamahal sa magulang at sa batas ng karma. May mga bagay na kailangang isakripisyo upang mapanatili ang mas mahahalagang bagay. Ano po ang inyong saloobin? Kung kayo po ay nasa ganitong sitwasyon, ano po ang inyong pipiliin? Mangyaring iwan po ang inyong komento sa ibaba upang tayo ay makapagbahaginan, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang kwento. Naway lagi po kayong nasa mabuting kalagayan at maligaya sa piling ng inyong pamilya.